Magandang gabi mga kaengkwentro. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lilia. Hindi ko na rin po babanggitin kung taga saan po ako para na rin sa aking kaligtasan at para maprotektahan ang sekretong matagal nang itinatago ng aking pamilya. Bata pa lang ako, ramdam ko ng kakaiba kaming pakitunguhan ng aming mga kapitbahay. Marami akong naririnig na chismis sa barangay tungkol sa aking ina at sa kanyang mga kapatid. Pero dahil bata pa lamang ako, hindi ko pa ito masyadong naiintindihan. Basta ang alam ko, wala akong masyadong kaibigan sa amin. Puro mga pinsan ko lamang at ang aking dalawang nakababatang kapatid ang nakikipaglaro sa akin. Ni minsan, hindi ko pa naranasang makipaglaro sa labas ng apat na sulok ng aming bakuran o kaya naman ay maimbitahan ng aming mga kapitbahay pag may birthday party sa kanila. Aaminin ko, nalulungkot ako kapag naaalala ko kung paano nila ako iwasan, pero kalaunan, natutunan ko na rin tanggapin na sadyang may mga bagay sa buhay ng tao na mahirap ipilit. Nung nagsimula ako mag-aral, hindi ako in-enroll ng nanay ko sa eskwelahan sa aming barangay. Bagkus, ini-enroll niya ako sa mababang paaralan ng San Isidro na dalawang barangay ang pagitan kung saan kami nakatira. Nagtataka talaga ako kung bakit pa namin kailangang dumayo ng paaralan gayong meron namang malapit sa amin. Dagdag effort kasi sa part naming magkakapatid, lalo na at may kalayuan ang aming paaralan mula sa aming bahay. Minsan, naitanong ko ito sa aking nanay. Nay, hindi ba kami pwedeng mag-transfer na lang dito sa paaralan dito malapit? Ang hirap kasi ng malayo ang eskwelahan. Napapagod na po kasi kami ni Leia. Reklamo ko habang kumakain kami ng agahan. Sinigundahan naman ito ni Leia. Oo nga naman, Nay. Ang aga-aga kasi namin gumising tuwing umaga. Palagi akong napapagalitan ng teacher ko dahil nakakatulog po ako sa klase. Tahimik lamang na nakikinig ang aming ina. Bumuntong hininga siya ng napakalalim. Sinubuan muna niya si Lando, ang aming bunsong kapatid, bago siya sumagot. Ipinasok ko kayo sa San Isidro dahil gusto kong maging maayos ang pag-aaral ninyo. Gusto ko magkaroon kayo ng mga kaibigan na hindi kayo pangingilagan o kaya naman ay iiwasan. Sa San Isidro, walang nakakakilala na parte kayo ng pamilyang ito. Malaya kayong kakaibiganin kung sino man ang gusto ninyong kaibiganin. Ayaw niyo ba nun? Hindi na kami sumagot pa ni Leia. Patid naming dalawa kung ano ang ibig sabihin ng nanay. Ang lahat ng pag-a-adjust na ginagawa namin ay dahil na rin sa paratang na mangkukulang ang aming pamilya. Ewan ko ba kung bakit hindi mo matay-matay ang bulong-bulungan ng mga kababaryo namin tungkol sa kababalaghang di umano ay bumabalot sa pamilya ng nanay ko. Kung tutuusin, wala namang kakaiba sa aming pamilya. Hindi naman kami nakatira sa bundok o gubat o kaya naman ay sa mga tagong bahagi ng aming baryo. Kagaya rin ng mga normal na nanay sa lugar namin ang aking ina. Di naman siya nagpepelong itim. Patunayan nga, mahilig siya sa kulay pink na madalas kulay ng kanyang damit. Kaya hindi ko maintindihan saan nanggaling ang chismis na mangkukulam daw ang nanay ko. Ang nanay ko ay tindera ng mga kakanin. Ito ang ibinubuhay niya sa amin matapos kaming iwan ni tatay pagkatapos ipanganak ng nanay si Lando. Buhat noon, wala na kaming narinig pa tungkol sa kanya. Natatandaan ko pa, namasahe pa kami ni nanay papuntang Pangasinan sa pag-asang may alam ang mga kamag-anak ni tatay tungkol sa kinaroroonan niya. Subalit maging sila ay walang alam kung saan nagsuot ang magaling kong tatay. Hanggang ngayon, walang makapagsabi kung saan talaga siya nagpunta. Kaya mula noon, kaming apat na lamang ang namuhay ng magkakasama.
Nang tumungtong ako ng high school, sa San Isidro pa rin ako nag-aral. Mabuti na lamang at nakinig ako kay nanay na mag-aral sa ibang lugar. Naging normal ang pag-aaral ko, malayo sa diskriminasyon na natatanggap ko sa mga taong kababaryo namin. Maliit na sakripisyo lamang ang pagod na nararamdaman ko tuwing papasok ako ng paaralan kumpara sa kapayapaang aking natatamo dito. Subalit nagbago ang lahat nang makilala ko si Ramon. Ramon, ano ka ba? Hindi ka ba marunong umintindi? Di ba't ang sabi ko sa'yo hindi pa ako pwedeng magka-boyfriend? Bakit pa ang kulit-kulit mo? Hindi ba't una pa lamang sinabi ko na wala kang aasahan sa akin? Hindi ko naman ito ginagawa dahil gusto kitang maging girlfriend. Sagot naman ni Ramon. Ginagawa ko ito para ipakita ko sa'yo kung gaano ka ka-espesyal sa akin. Wala akong pakialam kung sagutin mo ko o hindi. Basta hayaan mo lang akong ipakita ang aking pagmamahal sa'yo. Okay na yun. Masigasig si Ramon. Hindi siya tumigil sa panunuyo sa akin kahit ilang beses ko na siyang pinagtabuyan. Lahat na siguro ng pamamaraan para iwasan ko siya ay ginawa ko na. Kaya lang, talagang desidido si Ramon na maging parte ng buhay ko. At kahit patutol ako sa ideya na pagtutuunan ko siya ng pansin, hindi ko rin ito napigilan kalaunan. Siguro, talagang nadala ako sa mga bagay na ipinapakita niya. Hindi naman ako bato para hindi tablan sa mga bagay na ginagawa niya para sa akin. Hanggang sa isang araw, sinagot ko na si Ramon. Noon, JS prom ko siya sinagot na siya namang ikinatuwa niya. Subalit hiniling ko sa kanya na itago ang aming relasyon na naintindihan naman niya. Nagpatuloy ang aming ugnayan hanggang sa magkolehiyan na kami pareho. Nakakuha ako ng scholarship sa isang pampublikong universidad sa bayan. Sa isang pribadong universidad naman napasok si Ramon, subalit hindi pa rin niya ako nakakalimutang bisitahin sa aming dorm. Noong mga panahon yun, lasing na lasing ako sa nararamdaman ko para kay Ramon. Para sa akin, siya na talaga ang lalaking gusto kong pakasalan pagdating ng araw. Kaya naman noong unang taon naming anibersaryo bilang magkasintahan, ibinigay ko ang aking sarili sa kanya bilang tanda ng aking lubos na pag-ibig para sa kanya. Subalit pagkatapos ng gabing iyon, biglang nagbago si Ramon. Ang dating maalalahanin at maalaga kong kasintahan ay naging malamig sa akin. Noong una, akala ko ay dahil abala lang siya sa pag-aaral niya. Ang dating araw-araw niyang pagbisita sa akin ngayon ay halos minsan na lamang sa isang linggo. Kaya madalas pa, ako pa ang pumupunta sa kanya. Isang araw, sinurpresa ko si Ramon sa kanyang dormitoryo dala ang ginawa kong macaroni salad. Paborito kasi ito ni Ramon. Excited akong kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto, subalit binulaga ako ng isang senaryo na tuluyang babago sa aking buhay. Yes? Anas ng babaeng nagbukas ng pinto. Hindi ako agad nakapagsalita. Naka-shorts lang ang babae na animoy at home sa dorm ni Ramon. Love, sino yan? Umalingaw ang tinig ni Ramon. Doon na tuluyang bumalong ang aking mga luha at patakbong umalis sa lugar na iyon. Ilang araw ang lumipas at nalaman ko na lamang na hindi pala talaga ako minahal ni Ramon. Pinagpustahan lang pala nila ako nung babaeng nakita ko sa kwarto niya. Na kapag napasagot ako ni Ramon at nakuha ang pagkababae ko, magiging kasintahan na niya ang babaeng iyon. Hindi ko maialis sa sarili ko ang matinding galit laban kay Ramon. Ginusto kong ibaon na lamang sa limot ang lahat. Subalit nalaman ko na lamang isang araw na ipinagbubuntis ko ang anak ng hayop na yun. Bagay na naging dahilan para mas maging komplikado ang lahat. Nagpasya akong umuwi na sa amin at hindi na mag-enroll next sem upang sabihin kay nanay ang aking sitwasyon. Nay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Tiloko po niya ako.
Iyon na lamang ang nasabi ko sa aking ina habang nakaluhod sa harap niya. Subalit imbis na sampalin niya ako o magalit siya sa akin, niyakap lang niya ako at nagwika. Gusto mo bang gumanti anak? Hindi ko alam pero may kung anong bagay ang sumapi sa akin na nagtulak sa akin upang sumang-ayon sa kanya. Nakita ko na lamang aking sarili sa gitna ng nakabilog na itim na kandila habang inoorasyonan ako ng aking ina. Matagal na nung huling ginamit ko ang aking kapangyarihan. Ngayon anak, babalaan kita. Sa oras na ginawa mo ang ritual na ito, magiging isang ganap ka ng mangkukulam. Hindi ka na makakatakas pa sa buhay na ito. Nakahanda ka bang tanggapin ang lahat ng ito anak, alang-alang sa iyong paghihiganti? Napalunok ako at nagwika. Nakahanda po ako inay. Nung gabing iyon, niyakap ko ng mundong lihim na ginagalawan ng aking pamilya. Naging isa na nga akong ganap na mangkukulam at si Ramon ang aking unang naging biktima. 25 taon na ang lumipas simula nang mangyari ang gabing iyon. Nakatapos ang anak namin ni Ramon at naging ganap na CPA. Pumanaw na rin ang aking ina. Subalit bago siya malagutan ng hininga, ipinamana niya sa akin ang bertud na nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Kagaya ng sinabi niya, sinalo ko ang responsibilidad bilang punong mangkukulam ng aming pamilya. Sa ngayon, nakikihalubilo kami ng normal sa mga tao, subalit tuwing sasapit ang mahal na araw, umaakyat kami sa bundok Banahaw upang palakasin ang aming mga sumpa. Tama nga si inay, dahil pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako nakabalik pa sa normal kong buhay. Ang huling nabalitaan ko, namatay na si Ramon. Matagal siyang nagkasakit at naghirap bagong mamatay. Bagamat marami akong isinumpa bukod sa kanya, siya lang ang nawala ng buhay. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling papatay ng tao dahil sa kulam. Ito ang nagsisilbing bertud ko upang manatili ako sa liwanag sa kabila ng madilim na kapangyarihang pilit lumulukob sa akin. Sadya kasi akong nilamon ng galit ko noong ginawa iyon sa akin ni Ramon. Hindi ko siya nagawang patawarin. Siguro habang buhay akong makukonsensya sa ginawa ko sa kanya. Pero sa tuwing titingnan ko ang anak ko, nawawala ang lahat ng galit sa puso ko. Kaya ang payo ko sa inyo mga kainkwentro, bago kayo gumawa ng masama sa kapwa ninyo, pag-isipan niyo munang maigi. Totoo ang karma. Baka hindi nyo namamalayan, ang inagrabyado nyo pala ay isang mangkukulam na gaya ko na maging hudyat pa ng inyong biglaang pagkamatay. Hanggang dito na lamang at sana'y may natutunan kayo sa aking kwento. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapi-feature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at hilakbot.